Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Shoutout kay Rapi Jan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Alam ni Scar na mangyayari ito. Ngunit sa totoo lang, siya ay isang baguhan sa larangan ng digmaan, at palagi siyang lumalaban ng hakbang-hakbang, at hindi niya naisip kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Meron pa tayong tropa, bakit hindi natin palitan ang 3 pang panig sa lalong madaling panahon, para makapagpahinga ang 3 panig? Mayroong 9,000 katao sa 3 panig, at ang kabuoang bilang ng mga polar bear ay higit sa 30,000. Posible talagang baguhin ang mga ito. Ngunit sa ganitong paraan, ang bilang ng mga taong nananatili at nagbabago ng mga depensa ay magiging napakahirap. Sa ngayon, mayroong 5,000 cavalry na nakikipaglaban sa silangan. Sa teorya, maaaring baguhin ng mga tauhan ng reserba ang mga tao sa lahat ng panig ng isang beses, at pagkatapos ay maghintay para sa mga pinalit na tao na magpahinga, at pagkatapos ay humalili upang magpatuloy sa pagbabago. Ngunit ang problema ay sa panahong ito ng pakikipaglaban sa lahat ng panig, mayroon pa ring malaking bilang ng mga tao sa likod ng hukbo ng kalaban. Kung ang mga tropa ay binago sa oras na ito, at isang pangkalahatang pag-atake ay inilunsad mula sa harap, walang suporta sa harap na bahagi. Kahit na mayroon, ito ay ang pagod na hukbo na umatras mula sa lahat ng direksyon, at ito ay walang pinagkaiba sa wala. Commander, wala nang ibang pagpipilian. Kung hindi tayo magbabago, sa loob ng kalahating oras, lahat ng tropa sa 3 panig ay kakalagkarin pababa, at mas maraming kapatid ang mamamatay o masugatan, at tayo rin ay mabibiyak sa 3 panig at maiipit hanggang mamatay. Tumango si Scar, talagang may katotohanan. Kung hindi mo siya nailigtas, mamamatay ka kaagad. Kung ililigtas mo siya, maaari kang magpumiglas muli. Agad na pamunuan ang mga tropa na magpalat ng mga depensa. Gayunpaman, huwag magsabay-sabay. Bakit? Ibinigay sa akin ng Panginoon ang makalangit na aklat. Ano ang layunin? Kabalyerya. Kung hindi sinasadya ng pinuno na itago ang bilang ng mga kabalyero, bakit niya ibinigay sa kanyang sarili ang makalangit na aklat? Maaari niyang palayain ang lahat ng mga kabalyero ng sabay-sabay. Sa makatuwid, pagkatapos ng maraming deliberasyon, naniwala si Dauscar na may layunin si Han Sanchen. Naturally, imposibleng ibigay niya ang kanyang mga whole card hindi nagtagal pagkatapos niyang maglaro. Kung babaguhin natin ang mga depensa, magbabago tayo mula sa timog patungo sa hilaga. Sa ganitong paraan, ang hukbo sa lahat ng panig ay patuloy na umiikot. Kung ang mga taong pinapalitan natin ay ang ating orihinal na tropa na naayos, o ang mga bagong sundalo ay pinalitan. Hindi sigurado. Nang marinig ang mungkahi ni Dauscar, agad na tumawa ang nasasakupan. Commander, ang bait mo talaga, hindi mo ba ito napansin noon? Tuwang-tuwa din si Scar. Ito ay isang flash ng inspirasyon lamang ngayon. Hanggat ginagamit niya ang pamamaraang ito, ayon sa teorya, maaaring kumpletuhin ng 4 na tropa ang pag-ikot sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isa pa. Hoy, ang tagal ko nang sinusundan ang Panginoon, lagi akong matututo ng katalinuhan, huwag kang matarante, bilisan mong ipaalam sa 3 departamento, malapit na ang mga reinforcement, hayaan mong kagatin nila ako ng ngipin bago ang reinforcements. Gusto kong kagatin ang kalaban hanggang mamatay. Oo, sa utos ni Scar, hindi nagtagal, tumakbo muli ang buong hukbo. Tunay na kapakipakinabang ang lansihin na ito, at halos mabilis nitong nalutas ang problema ng pagkapagod ng mga kabalyerya. Ang nakakainis lang ay medyo delikado ang supplement na ito. Espesyal na sugo, pagod na ang hukbo ng kalaban, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating pataasin ang ating lakas tao? Sa frontline, sinabi rin ng subordinate sa kanyang special envoy.
Ngumiti ang espesyal na Sugo. Ang mga sundalo sa bawat panig ay nagdaragdag ng 10,000 kabayo. Dagdagan lang ng 10,000. 20,000 lang sila, kaya rotation ang laro nila. Gayunpaman, nakatayo rito ang platon na 14,000, at ang natitira ay mga 6,000 na tao lang. Bagamat ang ganoong kapalit ay maaaring tumagal ng ilang sandali, ngunit hindi ito magtatagal magpakailanman. Nang matapos ang pangungusap, sinulyapan niya ang kanyang mga nasasakupan at sinabing, "Huwag kang mag-alala, dahan-dahan silang laruin." Naiintindihan ng subordinate. Sa muling pagdami ng kalaban, malinaw naman, mas mabilis na naubos ang kabalyerya, mas malaki ang pangangailangan para sa pag-ikot. Titingnan ko kung ano ang maaari mong gawin pagkatapos ng dilim. Bahagyang ngumiti ang espesyal na Sugo, tumalikod at bumalik sa kanyang kwartel. Dahil paulit-ulit na sinasabi sa iyo ng mga matatanda na maging matyaga, kung gayon hindi ako nagmamadaling umani ng mga gantimpala saglit. Uminom, maglaro, maglaan ng oras. Gabi, madilim na naman. Isang buong araw na ang nakalipas mula noong nagstay si Han Sanchen sa private room. Hindi kukulangan sa 20 beses na narito si Luo, at sa bawat oras na nanatili siya sa labas ng pinto ng ilang minuto, gustong makita kong lumabas na si Han Sanchen, ngunit nakikitang hindi siya lumalabas, palagi siyang nag-aalangan na magsalita, at sa wakas ay umalis ng galit. Ngunit ngayon, dumating muli si Luo Jin. Sa pagkakataong ito, wala na siyang balak gawin ang ginawa niya noon, dahil nauubos na ang oras, at may magandang dahilan din siya para pumasok sa private room. Mr. Han, gabi na, maghapon ka na sa bahay. Oras na ng hapunan, dalhan kita ng pagkain. Pagkatapos ng mga salita, mabilis niyang sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na buksan ang pinto gamit ang kanyang mga mata, bago tumanggi si Han Sanchen. Mabilis na kumilos ang 2 sundalo, at pagkabukas ng pinto, mabilis na pumasok si Luo Jin. Sa loob ng bahay, si Han Sanchen ay nakahiga sa recliner sa pribadong silid na may toothpick sa kanyang bibig. Hindi siya nakatulog, ngunit nang makita niyang papasok si Luo Jin, patuloy siyang ngumiti. Bumaba ka at isara mo ang pinto. Matapos paalisan ang kanyang mga nasasakupan, inilapag ni Luo Jin ang pagkain sa mesa at tumingin kay Han Sanchen na nakangiti, "Hero Han, oras na para kumain." Tumayo si Han Sanchen, pumunta sa mesa, at sinabing, "Sa palagay ko ay hindi masyadong nagmamalasakit si City Lord Luo kung magugutom ba si Han." Sa puntong ito, syempre, hindi na kailangang sabihin, si Han Sanchen ay isang magsasaka, bagaman hindi siya walang kakayahang kumain ng mga paputok, ngunit hindi bababa sa ang kanyang kakayahang tiisin ang gutom ay higit na nakahihigit sa iba. Wala talaga siyang pakialam kung kumakain man si Han Sanchen o hindi, naghanap na lang siya ng dahilan para pumasok. Nang makitang nakita siya, hindi siya nagpanik. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matandang Jianghu. Bahagyang ngumiti siya at sinabi sa isang haplos, "Hero Han, bakit mo ako pinagtatawanan? Para sabihin sa iyo ang totoo, ito ay isang digmaan lamang tungkol sa iyo. Kay Ye Tiancheng at sa matanda sa katunayan, hindi ito gaanong kahulugan. Panalo ka. Bilang isang bayani, nakakakuha ako ng ilang mga benepisyo at nagbabayad ako ng mas kaunting buwis. Kung matalo ka, babayaran ko na lang ang dapat kong binayaran. Pero ikaw," ngumiti si Han Sanchen, "kung napakasimple lang nito, bakit dapat mag-alala si Lord Luo tungkol dito? Bakit niya kailangang magmalasakit kay Han? Isa kang negosyante, naiintindihan ko, ayokong magsabi ng totoo, at hindi ito makatuwiran." Hindi inaasahan ni Luo Jin na magiging prangka si Han Sanchen, at medyo napahiya siya saglit, ngunit sa kabutihang palad, sa wakas ay itinaas siyang muli ni Han Sanchen sa ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap, na may isang kahihiyan, "Luo Jin, pakiusap, patawarin mo si Hano, me for talking too much, buong araw na ang gyera sa labas. Alam mo ba na ang iyong mga nasasakupan ay nagsimula ng gumamit ng mga pag-ikot upang labanan ang kalaban?" Pag-ikot, ngumiti si Han Sanchen. Nang makitang si Han Sanchen ay ganap na naguguluhan, sinabi ni Luo Jin kay Han Sanchen ang mga detalye ng labanan na naganap sa maghapon ngayon. Matapos marinig ito, hindi pa rin napigilan ni Han Sanchen na matawa. Sa totoo lang, hindi niya akalain na magagawa ito ng kaaway sa paraang iyon.
Ang isang walang ingat na tao tulad niya ay dapat na isang modelo ng iyong lumapit sa akin, at ipaglalaban kita. Resulta, ang taong ito ay naglaro din ng mga taktika at nagsimula ng ilang uri ng sirang pag-ikot. Nang makita ni Luo Jin ang walang ekspresyong mukha ni Han Sanchen, naisip ni Luo Jin na siya rin ay nakulong sa digmaan, at hindi niya maiwasang sabihin, Hero Han, hindi dahil ikaw ang tinutukoy ko. Ngayon, ikaw ay dahado, at hindi ka pa pumunta sa field para utusan ang iyong sarili. Ito ay katulad ng paghihintay sa kamatayan ng dahan-dahan, ano ang pinagkaiba? Ngumiti si Han Sanchen, hindi ba ginagamot ng maayos ang peklat? Ayon sa orihinal na pagtatansya ni Han Sanchen, dapat ay lumaban ng walang ingat si Scar, kaya mapapatunayan nito na ang mga tropa ay karaniwang binugbog at muntik ng bumagsak. Sa hindi inaasahan, hindi lamang ang mga tropa ang hindi bumagsak, ngunit sila ay tumutugon pa rin sa isang bagay na hindi inaasahan. Mabuti, ngunit malinaw na sinasabi nito sa kabilang partido na ikaw ang huli sa iyong busog. Kung hindi, bakit gagamit ng ganitong paraan para harapin ito? Tumanggaw si Han Sanchen. Talagang makatwiran ang sinabi ni Luo Jin. Bagamat ang mga kilos ni Daoskar ay talagang makakapag-alis ng pagod ng mga tropa, makikita ng sino mang may matalinong mata na ito ay isang malakas na suporta. Kung hindi, ang mga reinforcement ay dapat direktang ipadala. Normal ito, pagkatapos ng lahat, si Scar ay ang bagong dating sa larangan ng digmaan. Kamay, hindi maiiwasang ilantad ang ilang mga pagkukulang. Ito, sabi ni Han Sanchen, bagamat sobrang nanlumo, ngunit nang marinig na sa wakas ay may plano na si Han Sanchen, agad na kumalma si Luo Jin, pakiusap ng direkta. Ang plano bukas ay si Scar pa rin ang mag-uutos sa audience. Ako naman, medyo nakakasawa na mag-isa sa private room ngayon. Paano ba naman, may hahanapin ka sa akin bukas ng mga tula at kanta, at nababasa ko kapag wala akong magawa. Napatulala, sa pagkakataong ito, si Luo Jin ay ganap na natulala. Naging napaka-tense na ang sitwasyon, gusto pa rin ni Han Sanchen na magpatuloy sa pag-utos si Scar. Sa iba pang mga bagay, alam ng sino mang may kaunting utak na kahit na ang kaaway ay hindi maglunsad ng matinding pag-atake sa dilim, maaari itong maubos ng ganito, at ang mga kabalyerya ni Han Sanchen ay ganap na maubos bukas. Kahit na ikaw ay nasa pag-ikot, ito ay tulad ng pagpunta sa trabaho sa isang linya ng pagpupulong. Kung ang iyong numero ay hindi ganap na sapat, kung gayon kung ang anumang linya ay mali, napakaseryosong mga problema ang magaganap. Ngunit sa ngayon, ang mga tauhan ni Han Sanchen ay halatang hindi sapat sa harap ng isang hukbong 800,000. Ito ay sapat na ngayon, dahil lamang ang lakas sa kabaligtaran ay hindi sapat. Bukod dito, ang hindi kayang tiisin ni Luo Jin ay naayos lang kung ibibigay mo ang tropa sa utos ni Scar, ngunit ikaw mismo ay magiging isang mahusay na commander sa likod. Ngunit sa huli, gusto mong magbasa sa bahay. Kahit ang mabait na si Luo Jin ay hindi makapagsalita sa oras na ito. Ano, gusto ba ng City Lord Luo na sabihin ko ulit? Kung ayaw ng City Lord Luo, so be it, ibibigay ko ito hanggat gusto mo. You can arrange it. Hero Han, ito ay hindi tungkol sa pera, ngunit tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Kapag ang kaaway na hukbo ay sumalakay sa Yetian City, ikaw, mamamatay ka talaga. Naduraj ang puso ni Luo Jin. Kahit na kumakain ng abalone si Han Sanchen araw-araw, wala pa rin siyang makukuha. Ngumiti si Han Sanchen, okay, ako ang namatay, di ba? Gaya ng sinabi noon ni City Lord Luo, ang Yetian City ay isang outsider lang, kaya, wala kang dapat ikabahala. You go. I'll eat something alone, remember to get someone to deliver the food early tomorrow, forget it, ipadala mo na lang mamayang gabi, kung hindi, mahaba-habang gabi, at mahirap. Tiniis ito ni Luo Jin. Ano ang magagawa niya kung hindi niya kayang lumaban ng paulit-ulit? Nang lumingon na nanlulumo, umalis si Luo Jin nang walang anumang asal. Noong una, naisip niya na may sinusubukang ibenta si Han Sanchen, kaya nanatili siya. Pero hanggang ngayon, naramdaman niyang baka mali siya. Hindi ito pagpapaliban, at hindi ito panlilinlang ni Han Sanchen, malinaw na hindi siya marunong mag-utos. O sa halip, natatakot siya. Sa makatuwid, ako lamang ang nangangahas na magtago sa ganitong uri ng lugar, at hindi ako nang ahas na lumabas.
Magaling talaga siya dati, ngunit naniniwala si Luo Jin na bagamat dapat mayroong lakas sa lahat ng bagay, dapat ding kasama ang swerte. Kung hindi, hindi ito makatuwiran. At sa pagkakataong ito, bigla siyang umiwas sa labanan, at ang dahilan ay napakasimple, ibig sabihin, ang kalaban ay talagang napakalakas. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay naglalaro noon, kaya ang pressure na kanyang kinaharap ay tiyak na hindi masyadong malaki. Ngunit sa pagkakataong ito sa panloob na lungsod, na may 800,000 mga kaaway, ito ay wala sa tanong. Natakot si Han Sanchen, kaya lang siguro naisip niya ang sarili niyang mukha kaya kanina pa siya nagpapanggap dito. Bueno, sa ganitong paraan lamang maipaliwanag ng makatwiran ang lahat. Oy, inaasahan ko na ang taong ito ay magbabago ng langit, ngunit sa huli. Umiling si Luo Jin at mapait na ngumiti, ang tanga-tanga ko talaga. Matagal na nila tayong pinamumunuan. Kung gusto nilang baguhin ang langit, matagal na nila itong binago. Ako, malinaw naman, ay pinigilan ng napakatagal, at ilang mga kakaibang ideya ang lumitaw sa aking isipan. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa mga bantay na nakatayo sa tabi ng pinto, at sinulyapan sila, magpapadala ako ng isang tao upang maghatid ng ilang mga libro mamaya, at maaari mo na lang silang kunin pagdating ng oras. City Master, ikaw, hindi ka ba sasama? Naghihinalang tanong ng guard. Ayon sa trajectory ngayon, ang may-ari ng kanyang sariling lungsod ay dapat gawin ang lahat ng kanyang sarili, at hindi siya makapaghintay na pumasok kahit saglit. Ngayon, ito ay magiging isang magandang pagkakataon, ngunit hindi siya dumating ng personal. Ako, bahagyang ngumiti si Luo Jin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!